Big news, nawasak ang kampo ni Luis Trobistado sa malaking pasabog. VP Sara Duterte, heto na. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Philippines Trending News. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Philippines Trending News at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! O sabi nung iba, hindi totoo yan. Sabi pa Ayan, syempre bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses at video na matutunghayan natin ngayon at bibigyan ng reaksyon walang iba kundi si Banat Bay. Syempre huwag niyong kalimutang suportahan ang channel ni Banat Bay. Mga katunay, pakibisita po yan at huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated po kayo sa mga vlogs, reactions, sa mga balita na hinahatid sa atin ni Sir Banat Bay. At syempre huwag niyong kalimutang suportahan ang Banateros, mga katunay, yung mga idol natin at isa dyan, si Sir Banat Bay. Ipagpatuloy natin. ni Lacson, hindi totoo yan. Pero ngayon pa lang, pinalilipad na yung idea na yan. O, ito, papakita ko sa inyo. Nadagdagan pa ang bilang ng mga testigo na ihaharap ng House Prosecution Team sa impeachment trial ni VP Sara. At sa harap ng gridlock sa Senado, may bagong hirit ang House Prosecutors. Alamin sa agenda report ni Isaiah Mirafuentes Mga bago na naman silang testigo na ilalabas, mga testigong house show. ng Abante. Ang sinabi sa Constitution, 2/3 of all members of the Senate. It did not say 2/3 of the 24 members of the Senate. Kita niyo yung pagbaluktot ng logic no? Parang sinasabi nila dito, parang hindi na 24 yung member ng Senate. Sabi, 2/3 of all the members of the Senate. Bakit? Hindi na po ba senador? Yung nakakulong? Senador pa rin sila eh. Diba? So sasabihin mo ngayon, of all the 24 senators, ito lantarang pagbaluktot para lang talaga ipilit nila. Imaginein mo, paano kung pinakulong lahat? Ilan yung makukulong sa kanila, ha? Lahat ng nasa majority, pakukulong. Pag hindi bumaligtad. Kung si House Lead Prosecutor at Batangas Representative Jervy Luis raw ang tatanungin, hindi na dapat 16 ang required number of votes para makonvict si Vice President Sara Duterte. Sang-ayon dito, sina San Juan Representative Bel Zamora na miyembro rin ng prosecution team at House Trial Spokesperson Representative Talagang gusto nilang pababain. Zia Alonto Adjong. Ayon dito, Isipin mo, no? Ang kakapal na mukha na itong mga to, no? Sila pa talaga yung nagsasabi. Sila yung mga di umano allegedly involved na sinasabi ng mga Marines pagdating sa mali-maleta. Binanggit yung mga pangalan nila. Kaya nga ganyan ang ginagawa nila kasi natatakot sila. 'Di ba? Kumbaga, gawin na natin kung ano yung magagawa natin, kung ano yung makakaya natin. Hindi dapat makapasok si VP Sara. Hindi dapat manalo yan sa impeachment. Dapat hindi makatakbo yan sa sa eleksyon sa 2028. Dahil alam naman nila sa mga sarili nila na once na manalo ang isang Sara Duterte sa 2028, delikado na sila. Siguradong mahuhukay at mahuhukay ni VP Sara lahat ng itinatago nilang sikreto. Diba? Hindi ko sinasabing meron silang sikreto. Nasa sa kanila na yun kung magre-react sila o hindi. Ang sinasabi ko talagang mahuhukay ni VP Sara yun. At yun naman talaga ang gusto niyang mangyari once na siya ay maging presidente. Na maresolba kung ano ang mga naging problema ngayon. Gusto niyang malaman kung ano at kung sino ang mga dapat managot. Di ba? So, syempre, may mga tao talaga na kokontra kay VP Sara. May mga tao talaga na may posibilidad na humarang sa kanya. Di ba? Kaya nakikita natin yung pagmamadali nila, yung pagkilos nila, na talagang hindi pwede yan. Kailangan harangin natin yan. So, gagawin talaga nila lahat para si VP Sara ay hindi makatakbo bilang presidente. Kumbaga, take the risk na yan eh. Kita nyo yung tamang proseso binabaluktot nila. Yung 16 ang dapat makuha, ayaw nila. Gusto nilang madaliin. Gusto nilang pakontiin. Di ba? Kasi alam nila sila yung mareresbakan bandang huli.
Tas sila talaga yung magsasabing, we are doing this for accountability. Nakakahiya. Kay Luis Ginagamit pa nga yung mga taong bayan sa mga pagkasalita nila eh. Castro, hindi na dapat payagan pang makaboto si Senator Jinggoy Estrada. Well, under the plunder law and the Anti-Graft and Corrupt Practices Act, when the public officials are charged as such, they are suspended from becoming a member of the Senate. At kung hindi physically nadadalo Wow! si Senator Bato de la Rosa, ay hindi rin daw siya dapat payagang makaboto. Kung magkagayong 22 senators na lang, 15 na lang ang kailangang bumoto ng yes para mapatalsik si VP Sara. Pero bago yan, dapat daw munang maayos ng Senado ang kanilang problema. At umaasa silang maitatalaga na ang bagong Senate President sa special session ng Senado sa Miyerkules. Umakyat naman na mula 25 sa mahigit 30 ang ipepresentang testigo ng prosekusyon. Marami raw sa kanilang mga ebidensya ay may kaugnayan sa confidential funds at unexplained wealth ng bise. We're considering mga hostile witness. Diba? There will be several. Ito yung mga nababanggit ng 18 Marines eh. Sila yung mga agresibo, no? Sila yung mga agresibo na talagang nagsusulong ng impeachment na yan. Or So, some. ewan ko dito, no? Kung bakit nananalo pa to si Joel Chua. Akala ko nga noong 2025, talo na to. Takin mo, nanalo pa rin. Hostile witnesses. So, Maynila yan. nakalista na rin naman yan. Naisumite na ng House Prosecution Panel ang kanilang pre-trial brief na naglalaman ng ebidensya at pangalan ng mga witnesses na kanilang ipipresenta sa oras ng trial. Inaasahan namang sa Huwebes, June 18, magaganap na ang pre-trial conference kaugnay sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Kita nyo mga kababayan, talagang pinaplano na nila. Pinapalutang na nila yung idea na pwedeng ibaba yung 2/3 ng Senator Judge na bilang para i-convict si BP Sara Baka Duterte. baka sa susunod yan, ang gusto nila, ang mga bumoto na lang, eh, mga nasa 10 na lang, tapos may impeach siya si BP Sara. Kaya nga dati, sinasabi ko sa isang vlog ko eh. Di ba, parang ang tingin nila kay Senator Jinggoy tsaka kay Senator Bato, hindi na mga senador yan. Di ba? Kumbaga, wala na yan. Mga nakulong na, tapos nagtatago na. Kaya nga uulitin natin, si Lacson nga rin, nagtago dati, pero senador pa rin siya. Oh. Tapos may mga nakasuhan dyan sa Senado dati, mga nakulong, senador pa rin sila eh. Pero bakit ngayon, nakulong si Senator Jinggoy, nagtatago si Senator Bato? Yung nangyari kay Lacson, tsaka doon sa ibang senador, na senador pa rin, eh, hindi ba pwedeng mangyari din sa kanila ngayon? Na ituring pa rin silang senador, kahit na ganun sila? Ibig sabihin, doon lang sa mga taong yun pwede mangyari yun, sa kanila hindi. Okay? Parang amoy na amoy naman natin, amoy adobo. Ano to, lutong Macau. Adobo, parang Macau, malayo yun. Duterte. Oh. So, ibig sabihin, kung may pakulong pa nila yung iba, katulad nila Marcoleta, tulad ng iba pang, di ba, si Robin. Iikli na Oh. naman. Ngayon, may lumalabas na. Naku po. Si Diskaya may binanggit daw na parang mga projects ganyan-ganyan. Lumalabas ngayon na kesyo daw may project din daw si Cayetano nung congressman pa siya. Imagine niyo to. Biglang sinabit na si Cayetano, ha? Bati na lang nila kaya banggitin lahat, no? Para matapos na yan. Bigla out of nowhere, biglang lumabas na naman. Si Diskaya meron daw biglang sinabi, anong deal niyo kay Diskaya? Para pangalanan ng mga Cayetano. Mantakin mo. Talagang isasagad nila yung yung kababuyan nila. Para lang talaga maikulong. Kasi syempre, kunwari, halimbawa lang, lumipat na si Villanueva. Ilan na lang yung maghihindi sa impeachment kung sakasakali. O sa pagkukonvict kay BP Sara Duterte. So, ang gagawin nila, bawasan natin. Lahat ipakulong na natin. Kasi kung magiging 15 pa rin kung magiging 15, sasabihin nila, gano'n na lang, 15. Tapos 13 na sila. Kung dumagdag si Villanueva, nakita nga natin, sumulpot kanina si Villanueva eh. Hindi pa rin sila makakabuo ng 15. Kailangan meron pang dalawa na bumoto sa impeachment ni BP Sara para ma-impeach siya. Paano kung wala nang dalawang madagdag? Di ang ibig sabihin nun, wala. Hindi mai-impeach si BP Sara. Diba?
Kasi kahit bumoto yung 13 na yan, tapos yung iba na natitira doon sa kabila, hindi bumoto, wala na. Di ba? Sana nga, wala pang ibang bumaliktad dyan. Ang mahirap dito, yung sinasabi nilang bawasan ng bawasan. Kapag may mga nahuli dito sa Cayetano Block at kinulong, baka na naman mag-request na naman sila ng bawasan. O bakit hindi na lang natin gawing 13? O 12? O kaya 5 na lang. Diba? O, edi sana sinabi nyo na lang, wala na lang impeachment trial. Ano yun na lang? Patalsikin nyo na lang si BP Sara Duterte, declare nyo na lang. Sabihin nyo na lang. Hindi, para daw maraming arte. Para damihan natin yung arte para medyo kapanapanabik. Kanya, magandang panoorin. Tama naman yung sinabi ni Sir Banat Bay na ganun, patalsikin nyo na lang kung gano'n na lang yung ginagawa nyo, pero nilalagyan pa nila ng twist yung mga istorya. From now on, BP Sara Duterte is no longer acknowledged by the President as Vice President. Di ba sabi naman ni Palsis yan? Ang kailangan lang yung confirmation of the President and the House of Representatives. Ah. Di ba sabi nga ni fake news sa Pedler Palsis? Sabi niya, hindi, kailangan, okay na yung Presidente lang at saka yung House of Representatives. Ibig sabihin yan, legit yung pagiging Senate President ni Gatchalian. Kung ganun pala yung logic, i-declare nyo na lang na hindi na Vice President si BP Sara Duterte para hindi tayo naglolokohan. Naglolokohan pa tayo, impeachment trial pa tayo, i-declare nyo na rin naman. Kung saan pa papaligoy-ligoy, doon din naman ang bagsak. Ang gago talaga ito mga nasa gobyerno natin Sinamahan mo pa nitong Palsis na to. Yung tagapagpaliwanag nila. Alam nyo, gawin nyo na lang din spokesperson. Hindi talaga nawawala yung kupal sa gobyerno. So niyan, parang si Auntie Claire, pareho sila ng katsipan Ayon, natating nato ngayon ang video na nagmula kay Philippines Trending News. At syempre, nato ngayon natin ang boses at video na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay Sir Banat Bay. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.